Dapat hindi na tayo pinupuntahan ni Edwin dito, baka mahuli pa siya. Lalo na, napakakatinandila ng rodang yan. Pagsabihan na lang natin si Edwin pag nakita natin ulit. Ditang balita na dito sa barangay yung ginagawa mo. Chairman, wala namang kahit sino dito may alam kung saan ako nanggagaling. Hindi yan sapat na dahilan para gumawa ka ng bagay na illegal at immoral. Itama mo lahat ng desisyon mo bago dumating yung oras na pagsisihan mo at mapahamak ka pa. Nagkasala na nga kayo ng tatay ko. Ang lakas pa ng loob mo na umakyat sa bahay namin. Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang karapatan dito sa bahay namin. May karapatan ako dito sa bahay nito kasi buntis ako. At ang ama nito, ang tatay mo, si Rigor. Yung kapal din ng mukha nito eh. Dati pagpapakilala nilang kay nanay, trabaho siya ni tatay. Yung pala lumalandi. Pero ingat-ingatan mo yung pananalita mo sa akin, ah. Baka nakakalimutan niyo, pulis ako. Kayang-kaya ko kayong gawa ng kaso. At baka pati kayo mapaalis dito sa bahay na to kasama ang nanay niyo. Magpasalamat ka dahil babae ka. Kung nagkataong lalaki ka, hindi ko alam kung saan pupulutin yung ulo mo dito sa Quiapo. Ano? Huwag mo kong pinagbabantaan ng ganyan. Hindi mo kilala kung sino yung kinakalaban. Si Tanggol! Tinulak ako! Sumamot na ako! Mamamatay na ako siya! Gusto niya akong patayin! Hoy! Hindi siya ginawa ni Kuya yan! Dali sa ospital! Tara! Tara nyo! Ang sakit! Hilayo niyo sa akin yung tao yan! Mamamatay tao yan! Hilayo niyo! Kailangan malaman ni Mang Rigor yung nangyari sa bahay nila. At nandito rin tayo ngayon sa ospital. Buti pa. Puntahan mo si Mang Rigor sa presinto. Sabihin mo, andito tayo. Wag! Hindi pwede mag-abot sa tatay tsaka si Kuya Tanggol. Sigurado malaking gulo yan. Mas masama kung hindi malalaman ni Mang Rigor. Paano kung mamatay yung batang dinadala ni Lena? Mas magagalit yun kung hindi niya malalaman. Sige, pupunta na ako kay Mang Rigor para malaman niya kung ano nangyari kay Lena. Ayan, bilhin mo yan. Buy one, take one yan. Maganda ang complexion mo. Kikinis lahat ang kutis mo. Uunat lahat ang wrinkles mo. O, sige. Hindi pwede magkita si Rhoda at si Edwin. Magsusumbong yan. Kinakapatid pa naman yung hepe ng pulis. Pagsabihan natin si Edwin na mag-iingat sa pakikipagkita sa atin. Delikado bunganga ng rola. Sarili nga niya, napapahamak sa bungangan Baka eh. gusto mo pa ng iba. Maganda yan. Lalakat ka, lalakat ang tulong mo. Gaganda. Kuya, paano yan? Ikaw tinuturo nila na tumulak sa kanya. Santino, magkasama tayo. Nakita mo ang lahat. Sinungaling talaga yung hype na yan eh. Gumagawa ng kwento para lalo ka makasama kay tatay. Wala akong kasalanan. Kaya hindi ako natakot kay tatay. Kaya akong humarap sa kanya at patunayan na hindi totoo sinasabi ng babaeng yan. Kuya, ang mabuti pa, tawagan ko kasi si nanay para matulungan niya tayo dito. Sige na. Hello? O Santino, napatawag ka? Nay, pumunta kayo dito sa ospital, sa may Bernardino. May nangyari po kayo sa bahay eh. Pumunta po kayo sa Kuya Tanggol sa bahay. Kinausap niya si Lena. Ano? Tapos nagtalo po sila, Nay. Si Lena pa nga po yung matapang, Nay. Tapos nagulat na lang kami nung bigla siya nahulog sa hagdan. Ano? Nahulog sa hagdan si Lena? Paano? Hindi nga po namin alam, Nay. Sinaulo ata yun eh. Bigla lang tumalon sa hagdan. Nay, buntis po si Lena. Baka may mangyari po sa kanya ng baby niya. Pumunta na po kayo ngayon dito. O sige, pupunta na ako dyan. Mirna, pwede ikaw na muna tumingin ng pwesto ko? Oo, sige. Ha, pupunta lang ako ng ospital, ha?